Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgi ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ayon kay San Lucas. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem, at nang 12 taon na siya, pumaroon siya gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isang pinagpalang linggo po sa inyong lahat. Surprise! Pagpasensyahan niyo muna at pagtiyagaan si Father Roy Belien, ang ating pong obispo, si Bishop Maralit, ay hindi po nakapag-reflect ngayon. Kaya ako muna ang kanya pong napagsabihang, Father, mag-reflect ka muna ngayong linggong ito para sa atin pong salita ng Diyos, salita po ng buhay. Mga minamahal na kapatid, unang-una, happy feast day po sa inyo ng Holy Family. Ngayong araw pong ito, ang ating mga pamilya, ating espesyal na pinapanalangin, pinagdarasal. Alam natin na may mga pamilya pong dumadaan sa mga pagsubok, sa mga iba't ibang mga problema. Pero gayon din, may mga problemang siguro they feel so blessed this past few days. Lalo pa nga po ngayong Kapaskuhan, may mga nagbanding pong mga pamilya. Mga minamahal, speaking po of family, hayaan po ninyong magnilay po tayo ngayon pong linggong ito tungkol po sa halaga ng isa pong
isang magandang pamilya, no? Isang perpektong pamilya. Kaya nga po, we were given the gift of the Holy Family. Hindi po ba tayo mga tao, hindi pwede pag may buhay na nakasalalay, hindi pwede yung pwede na. May mga pagkakataon na okay lang, no? Medyo low quality para mas mura ng kaunti. Halimbawa po siguro yung mga damit na inyo pong napamili ngayon pong Pasko, no? Minsan okay lang naman mga parang imitation, no? Hindi gaanong mahal pero mukhang sosyal, no? Habi nga nila nasa pagdadala yan. Yung mga ganoong bagay, okay lang po na medyo may mga alternative tayong mura. Pero pag ang buhay na po ang nakasalalay, hindi po pwede yung pwede na. Hindi pwede yung low quality o sub-quality. Kailangan palagi ito ay mataas na kalidad sa mga tao pong may sasakyan. Hindi pwede na yung breno ninyo, yung brakes ninyo ay pwede na kasi dyan nakasalalay ang buhay natin. Kaya po yung mga pyesa ng eroplano, hindi pwedeng pwede na. Kasi alam nating lahat na pag ang eroplano po ay magkasira, diferensya, hindi yan gaya ng isang kotse o bus na pwede mong itabi lang sa daanan. Ito hindi. Nasa himpapawid. Hindi pwedeng basta-basta i-park yung eroplano. At siguro, sa ating mga gamit sa ospital, hindi pwede po yung pwede na yan. Dahil ito po, ang mga gamit sa ospital, ay meron pong kinalaman sa buhay po ng tao. Kailangan de kalidad. Yun dapat. Ano mang bagay po na mayroong buhay na nakasalalay, hindi po pwede yung pwede na. Kailangan lagi high quality, de kalidad. Ngayong araw pong ito, as we celebrate the feasts of the Holy Family, ito po ay isang napaka-importanting kapistahan po sa atin kung saan pinapaalahanan po tayo na may mataas pong standard ang Holy Family, no? Si Jesus, si Maria, at si Jose. Itong mga nakaraang araw po, lalo pa nga po nung simbang gabi o yung mga araw bago magpasko, ang mga ebanghelyo tungkol po dun sa talaga namang mga sakripisyong ginawa ni San Jose, no? Ni Maria, no? Kasi nga po, para lang yung plano ng Diyos na maipanganak sa mundo, ang Mesiyas ay matupad. Kaya po, at some point, they even risk their lives, no? They even risk po yung kanilang pong future, yung kanilang mga plano para masunod po ang kalooban ng Diyos. At sa huli, ang maunubos ay naisilang po sa mundo. Pagbuhay po ang nakasalalay, yung buhay po ng anak ng Diyos, yung baby Jesus, talaga namang itong dalawang ito, si Maria at si Jose, ginawa ang lahat para maprotektahan po, mapalaki ng maayos ang batang si Jesus. Mga minamahal na kapatid, ito rin po ang paalala po sa atin. Sa bawat pamilya, hindi lang po ito basta-basta. Buhay po ng tao ang nakasalalay. Kinabukasan po natin bilang mga membro ng pamilya ang nakasalalay. Kaya hindi maaring pwede na. Hindi maaring okay na yan. Kaya nga we were given po isang ehemplo, isa pong halimbawa, ang Holy Family. Nanawa tayong lahat, gaya po ng banal na mag-anak, ay tumupad, sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero, Father, hindi ba kahit man yung banal na mag-anak, may mga nangyaring pagsubok din, no? Hindi perpekto. Nawala po yung baby Jesus, no? Minsan po, palipat-lipat po sila. Minsan walang pera, kaya nga yung batang si Jesus, naroon lang sa sabsaban na ipanganak. Parang hindi perpekto. Hindi po lahat ay naayon sa plano. Gayunpaman, pag sinabi pong Holy Family, ito po yung atin pong standard. Even if we fail below and we are able to reach below standard rather, do not say, ibaba na lang yung standard na yan, huwag nang gayahin yan. Hindi po. Kailangan tayo ang magsumikap, mag-adjust, at ma-hit po yung target. Sabi nga, yung halimbawa po ng banal na mag-anak. Kasi nga po, buhay ang nakasalalay. Totoo po, minsan, we experience imperfections in our family. May mga mag-asawa, minsan hindi po nag-uusap, nag-aaway. Yung mga anak, minsan nagkakagulo rin. No? Yung magulang at yung anak, minsan hindi magkasundo. Magkaiba po ng kanila pong mga estilo at diskarte sa buhay. Yes, these things happen.
Pero hindi ibig sabihin, hayaan na lang na ibaba yung standard, no? Anything goes na lang. Hindi po. Ang standard po ng banal na mag-anak nawa ang ating palaging matularan. Even if we fail, we stand up again and once more do our best to follow the way of the Holy Family. Bakit? Buhay po ang nakasalalay. Kinabukasan po ng tao ang nakasalalay. Kaya binigyan ng Diyos ang regalo ng pamilya. Ito po ang pinaka-importante pong konteksto o atmosphere kung saan ang pamilya, ang mga bata would grow to be able to follow Jesus, to believe in Jesus, to grow in the fear and wisdom of the Lord. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito, we pray for all the families in the world. May mga dumadaan po sa pagsubok. Pero we do our best to always follow the example of the Holy Family. Ang dahilan, buhay po ang nakasalalay dito. Hayaan niyo pong tayo yumuko at mag-pray po tayo sama-sama at pong alalahanin ng lahat ng mga pamilya ang ating mga sariling pamilya. Panginoon, ngayon pong panahon ng Kapaskuhan, ipinapanalangin po namin ang lahat ng mga pamilya, ang lahat ng mga mag-anak. Sa kabila po ng mga nagdadaanan po nilang mga pagsubok sa buhay, no, Panginoon, patuloy pa rin po kaming lahat na makasunod sa halimbawa ng banal na mag-anak nila Jesus, Maria at Jose. Sapagkat naniniwala kami sa kabila ng aming mga pagkukulang bilang mga bahagi ng pamilyang ito. Diyos ang bahalang gumabay at magpuno. Diyos ang bahalang magbigay ng biyayang kailangan namin upang itaguyod ang aming kani-kanilang pamilya. Mga minamahal na aming pong mga kapatid, no? Nawa po tayo po ay palagi pong pag-apply ng kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ngayon pong panahon pong ito ng Kapaskuhan, sa inyo pong lahat muli, maligayang Pasko and Happy Feast Day of the Holy Family.